Habang naghihintay sa pagdating ni Father Alan kasama ang exorcist, kami naman sa bahay, sinubok rin ng demonyo. Nasa sala kami kasama si Father John at Father Anton. May naririnig kaming kumakatok sa pintuan. Kahit alas 4 na iyon ng hapon, maliwanag pa rin naman kaya kung may tao sa labas, makikita mo talaga. Nakabukas lang ang aming pintuan, kaya ang screen door lang ang nakalak na mga oras na yon. Nga pala, wala kaming gate, kaya diretso na talaga sa pintuan namin. Merong kumakatok, ngunit walang tao sa labas ng pintuan. Nagsalita si Father John. Huwag niyong bubuksan ang pintuan kapag walang tao sa labas. Babala nito sa amin. Ang sabi pa nito, kung sino man ang magbubukas ng pintuan ay sasaniban din. Ganyan gumalaw ang mga demonyo. Dagdag pa ni Father Anton. 3 araw pa ang lumipas nang sa wakas dumating na si Father Alan kasama ang paring exorcist sa bahay namin. Pagkalabas pa lang nila ng sasakyan, nagising rin si Tia Isabel at nagwawala. Para bang alam niyang may dumating na magpapalaya sa demonyong nasa katawan niya. Hayaan niyo siya, hindi rin naman yan magtatagal. Biglang sabi ng paring exorcist na si Father Eric habang nakangisi. Takot sila sa akin kasi nasa akin ang presensya ng Panginoon. Ayaw nila akong makita, maamoy, maramdaman dahil isang utos ko lang, mapapaalis ko na sila. Sabi ni Father Eric. Naglalakad papasok si Father Eric papunta sa kwarto ni Tia Isabel upang tingnan ito. Nang walang ano-ano'y, biglang tinakbo ni Tia Isabel ang pintuan ng kwarto para sana isara. Muntik pang maipit ang mga daliri ni Father Eric. Nang mabuksan na namin ang pintuan, nag-usap sila sa Latin kaya hindi namin maintindihan ang sagutan nila. Ngunit hindi pwedeng ganun lang ang gawin nito dahil kailangan niyang alamin kung bakit sinaniban si Tia Isabel ng demonyo. Anong pakay nito at saan ito nagsimula? Maya-maya pa'y pumasok si Father Anton sa kwarto. Nagdala ng pagkain para kay Tia Isabel. Kainin mo to. Kailangan to ng babaeng sinaniban mo. Ayoko! Akin lang ang katawang ito. Pagalit na sagot ng demonyo.